2, 3, go! And good morning, Kuya. Ano po ba yung bipolar disorder? Sa pagkakaalam ko, sa mga nabasa ko din, since psych major ako, ang bipolar disorder, yun nga, personality disorder siya, kung saan yung mood ng tao, parang kumbaga nag-mood swings, ganyan. Bigla-bigla siyang nagagalit, bigla-bigla rin siyang okay naman, tapos, basta, ayun nga, biglaan, walang dahilan, or wala din namang, kumbaga, stimulus para sa kanya na mag-respond, pero nagkakaroon ng changes sa So, sino po yung mga nakakakuha nitong disorder? Actually, Ay, sorry. Lahat, pwedeng magkaroon ng bipolar disorder. Depende kasi yun din sa kung saan or paano din pinalaki yung tao. Pwede rin sa kung ano yung nangyari sa kanya sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, nasanay siyang may problema. Meron din namang mga times na okay lang siya. Kaya yung may bipolar disorder, madalas yan sa mga tao din problemado, yung mga palagi may iniisip. Kasi pagka nairita sila, hindi nila mapigilan yung emotions nila mag-respond dun sa pamilya. Paano po ba ito nakukuha? Actually, hindi ko rin alam kung paano siya makukuha. Pero, ang sure ako doon, lahat ng tao pwede magkaroon ng bipolar disorder. Kasi, sa pagkakaalam ko, wala pa namang eksakto or kompletong pag-aaral about sa bipolar disorder. Okay. So, gaano ito katagal na ba? Hindi ko masabi kung gaano siya katagal, pero siya, madalas. Kasi pagka sinabing personality disorder, hindi naman ibig sabihin kailangan siyang dalhin sa mental hospital or what. Yun ang difference ng disorder sa illness, sa mental illness. Pagka sinabi natin disorder, kaya siyang paglabanan din ng individual. Hindi siya kailangan dalhin sa mental hospital. Hindi rin amenable for cure or for medication. Kung ang isang tao po ba ay may bipolar disorder, magiging productive pa rin po? Siguro, kasi pagka sinabi, depende naman kasi kung anong field ng productivity. Una, siguro makakapag-express pa rin naman siya ng mga opinions niya. Hindi naman siguro dapat natin limitahan kung ano yung mga kakayanan din ng mga taong may disorder. Kaya kasi, di ba, may disorder para maintindihan din natin yung kalagayan nila. Siguro productive sila sa mga fields na gusto nila. Kasi ang may bipolar disorder, kagaya ng sinabi ko, madaling silang mairita. So kapag yung field ng productivity na gusto niya makita sa kanya ay yung gusto niya, sigurado yun mag-e-excel siya. So, halimbawa, makakasalamuha kami ng isang may bipolar. Paano po ba maki-adapt sa kanya? Una, siyempre, alamin nyo nga muna talaga kung ano yung bipolar disorder para malaman nyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa kanya. Pero madalas kasi talaga, nakakasalamuhan na natin sila, hindi lang natin alam. So, ayun, kailangan lang din natin maging sensitive dun sa kung ano yung nararamdaman nila para walang magkaroon or hindi magkaroon ng problema dun sa pakikasalamuha sa kanya. Okay, may prevention po ba yun pagkakaroon ng bipolar? Hindi ako sure, pero ang alam ko kasi wala. Usa siyang nagmamanifest sa tao. So yun, yung isa pa pala, may bipolar disorder, hindi niya alam na may bipolar siya. Bali, yung mga may bipolar disorder or yung mga tao lamang na nakakakita na may bipolar disorder, nasa paligid niya rin. Ganyan. Tapos pagka minsan, in denial din sila kapag sila, may bipolar ka ganyan. Hindi naman, wala naman. Kaya so, ganito naman. Okay, thank you po.